O tama po yan, Madam Agot. Kaya po siguro nag-iinit lagi yung ulo ninyo. Baka kailangan po ng dilig. Masayang araw, mga ka-PL. Good news na naman po para po sa ating mga kababayan na inis na, banas na, asar na po sa tuloy-tuloy na pagtaas nga po ng presyo ng sibuyas. O ito po mga ka-PL, may solusyon na. Oo, masasabi natin na pansamantala lamang ito dahil mauubusan at mauubusan din po sila ng in-stocks. Pero may isa pang good news mga ka-PL. Sa susunod na taon, mamaya may babasahin din po ako para sa inyo. At yun na siguro malamang yung pinaka-aantay ho nating lahat na patuloy na pagbulusok, pagbaba ng presyo ng sibuyas. Ayos, uunahin ko lang po ito. At pagkatapos po nating magbasa ng mga good news mga ka-PL, pag-usapan na rin po natin yung pagiging bitter na naman po ni Agot Isidro. Dismayado daw po siya sa nangyari sa award sa MMFF. Para mamaya na ho yun. Ito muna unahin natin kapapasok na balita. Ayan, mainit-init pa ho mga ka-PL. Makatitikim ang mga mamimili ng 170 pesos hanggang 180 pesos na presyo na bagong ani na sibuyas bago magtapos ang taon. Mga ka-PL, kailan daw po? Bago daw po magtapos ang taon. Anong petsa na po ngayon, Kuya Kukoy? 29 na. Bukas 30 at 31 na lamang ang natitirang araw. Kailan po yan? O eto. At kung saan ang lugar mga ka-PL nakatakda itong ibenta ng Department of Agriculture pagdating ng Sabado. Ayos, December 30, sa mga kadiwa ng Pasko Store at ilang pamilihan sa Metro Manila. Okay, nakuha mga ka-PL, kadiwa store, kadiwa ng Pasko Store at sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Ngayon, ito na. Kung bibili ho kayo sa mga kadiwa stores, outlet o kadiwa ng Pasko Store, mga ka-PL, makasisiguro ho tayo na mura talaga ang presyo. Kung ano po ang nakalagay dito, yun po ang presyong mabibili ninyo. Yung mga sibuyas nga at yung iba pang mga paninda ng kadiwa ng Pasko Store. Pero hindi po tayo sigurado. Pagdating po dito sa nabanggit sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Kayo na po bahala mga ka-PL. Subukan nyo na lamang po ninyo doon sa mga store ng kadiwa at dito sa mga ilang pamilihan ng Metro Manila para malaman po ninyo kung alin ang mas mura ang presyo. Malayo ito sa presyong 500 hanggang 720 pesos kada kilo ng sibuyas sa malalaking palengke sa bansa. Kita nyo na. Huwag po tayo magtyaga doon sa mga palengke natin dyan na malalaki. Mahal ho talaga. Ngayon, kung saan man mayroong kadiwa store, kung malapit lamang po kayo, kung wala pa pong kadiwa store dyan sa inyong lugar, tulad nyan, halimbawa, kayo ay nakatira sa isang bayan, meron ng kadiwa store, sigurin nyo na po, dayuhin nyo na. Para makabili ho kayo ng mga murang bilihin lamang po, maliban sa sibuyas, meron naman pong karne, bigas, gulay, at kung ano-ano pa, may itlog. Di ba? Ayos! Ngayon, doon naman sa mga lugar na wala pa talagang kadiwa store, huwag lamang po tayo mainip. Ginagawa naman po ng Pangulo na mapuno itong ating bansa ng mga kadiwa store nga. Ayos! Magkataentay lamang po tayo. Ayon kay Agriculture ASEC Christine Evangelista, direkta ito mula sa mga magsasaka at subsidiya ng DA ang transportasyon, bayad sa tendera at sa pwesto. Ayan.
O ito pa, yung isang pinakamatinding good news mga ka-PL. At ito na po ang inaantay nating lahat, sigurado po ako. Yung tuloy-tuloy po na pagbulusok, pagbaba ng presyo ng sibuyas na ngayon pinoproblema po ng karamihan. Sa tutuusin lang, pwede naman talaga magluto ng walang sibuyas eh. Ako imbis na yung bunga, ay tawag doon, bunga ba tawag dyan? Yung pinaka-root crop, parang gano'n, sa ilalim kasi ng lupa yan eh. Imbis na yung ginagamit ko, yung dahon na lang muna, mas mura pa eh. Sibuyas din naman eh, nag-aamoy sibuyas din naman siya eh. Ito, good news mga ka-PL, inaasahang bababa ng hanggang 50. Ang kada kilo ng sibuyas, pagsapit ng Pebrero 2023. Kailan daw po? Pebrero 2023. Di, magtiis na lamang po tayo ng 2 buwan lang, mga ka-PL. Pagtsagaan na po natin munang dumayo sa mga ibang lugar na mayroong Kadiwa Store. Kung wala pa man po sa lugar natin, dayuhin po muna natin hanggang sa dumating na nga po itong pagkakataon nito. Paano nangyari? Bakit naging 50 na lang po, Kuya Kokoy? Ito, paliwanag ni Israel Riguyal, presidente ng Local Onion Growers for Economic and Trade. Ito, sapat ang aanihin ng mga magsasaka para sa man-neutralize ang demand sa merkado. Kung mataas man ang halaga ng sibuyas ngayon, sinabi ni Riguyal na sinasamantala lamang ito ng mga lokal na magsasaka. Yun ang masaklap. Katutusin lang mga ka-PL, mura lang talaga ang sibuyas doon sa pinaka-inaangkatan po. Ang problema, ito po, sinasamantala nga daw po ng mga lokal na mga magsasaka. Tinataasan. Tayo po ang apektado. So wala pong problema dito ang gobyerno. Kaya ngayon, ang ginagawa po ng ating pamahalaan, tulad ng binasa ko po kanina, aasahan daw po natin, pagpasok ng Pebrero, 2023, 50 pesos na lamang po ang presyo kada kilo ng sibuyas. Ngayon, pasamantala, malayo-layo pa yun, tumakbo muna tayo mga ka-PL sa mga Kadiwa Store na malapit po sa ating lugar. Kumbaga, i-survive po muna natin yung ilang buwan. Ayos, yun lang po talaga ang maibibigay kong kapirasong suggestion sa inyo mga ka-PL. Dito na po tayo. Tapusin na po natin yung presyo ng sibuyas. Dito na po tayo kay Agot Isidro mga ka-PL. Dismayado po siya. Disappointed po siya. Bakit kaya? Ito, basahin ko lang mga ka-PL disappointed, dismayadong umuwi si Agot Isidro mula sa award night ng Metro Manila Film Festival. Bakit kaya? Kapansin-pansin kasi hindi nabigyan ng nominasyon at sapat na pagkilala ang pelikula nilang Family Matters. Ayun na nga, yung pala may nakausap po ako mga ka-PL, sa totoo lang, kapitbahay namin, nakapanood na po nung pelikula nito. Yung nga, yung Family Matters nga. Tinanong ko, kamusta? Okay ba yung pelikulang yan? Okay naman po, kuya. Maganda. Okay po, maganda po. Ngayon, nagtanong ako, bakit hindi po ito nakakuha man lang ng ng kahit isang award lang po mga ka-PL? Okay naman ang pelikula. 'Di ba? Pero bakit ni isang award wala? Baka po ang problema nasa isang cast po nila. May malas po sila kasama. May malas po sila kasama mga ka-PL. Pasensya na po medyo inuubo pa po ako Eto pa. Kabila nito, nagpasalamat ang aktres sa mga nanood. Yan naman pala. Nagpasalamat pa po siya. Ay, buti nga may nanood.
Di ba natandaan mo ninyo mga kapel, nung mga nakaraang buwan, nagpalabas ho siya ng pahayag na sabi niya po, sa pagpasok daw po ng 2023, mukhang kailangan niya na po yata ng jowa. O tama po yan, Madam Agot. Kaya po siguro nagiinit lagi yung ulo ninyo. Baka kailangan po ng dilig. Tama ho yan. Ayos ho yan. Magjowa ho kayo. Ayan. At nang ma-enjoy nyo po yung inyong life. Okay? Ayos na po mga kapil. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Be blessed.